Sa araw ng pagpasada ng mga motorista simula alas 7 ng umaga ay ramdam na ang mabigat na trapiko sa La Trinidad. Gawa ng under construction at renovation sa lugar. Mabigat na pasanin ito para sa parehong motorista at commuters, lalo na sa mga jeepney drivers na naapektuhan pati ang kanilang kita dahil sa dating 4 na balikan ay nagiging 3 na lamang. Tulad na lang ni Manong Librado, 59 years old, na alas 6 nagsisimulang pumasada galing sa Pico papunta sa Baguio. Labis din ang pag-aalala para sa mga estudyante na nauuli sa pagpasok ng eskwela gawa nga ng mabigat na trapiko. Hindi maihahalin tulad sa mga riders na kinakaya pa naman na lumusot sa trapiko. So, sa amin naman ng mga nakamotor, hindi naman ganun masyadong kabigat kasi alam mo na rider, diskarte, ganun, yan lang. Gumagaan naman daw ang trapiko kumpara nung nakaraang kaso, hindi pa rin talaga maiiwasan ang traffic sa umaga at hapon. Napansin din ni Marian na nababahala lalo na sa pagkalit sa eskwela dahil sa traffic. Nalala ko kasi nalilito sa So kung ganun, ano yung mga naging remedyo mo? naglalak. Wala pang long-term solution itong traffic natin sa La Trinidad. Okay. Although may mga balibalita na will construct skyway or a road towards the Balili River, pero parang is merely a proposal. Pero pag short term siguro, coding scheme. Ngunit hindi daw coding scheme ang solusyon para sa trapiko, kundi para i-cater ang mahigit na 2,000 PUJ na dumadaan dito from northbound to southbound. Ito lamang ay public advisory for alternative route na pinapayagang dumaan ang private na mga sasakyan na lumabas at dumaan sa ibang ruta tulad ng Aurora Hill at sa Tamawan Road. Patuloy nga ang construction at renovation dito sa kalsada ng La Trinidad Benguet na isa nga sa mga dahilan ng pagbigat ng trapiko dito sa lugar. At sa kasalukuyan, gumagaan na nga ang trapiko dahil nga sa bahagya na pagtapos ng renovation, partikular nga dito sa KM4 to KM5. Mapapansin nga ang paggaan ng trapiko ngayong buwan ng Setyembre kumpara nga sa mga nagdaang buwan. Ngunit asahan pa rin ang mabigat na trapiko lalo na sa mga oras ng umaga at hapon. Ito po si Joverson Binigno, nag-uulat para sa Balitang Cordillera.